Okay, update tayo sa BTC. Nasa SPX nga lang tayo kasi pag-uusapan natin yung yield curve. Na-research ko na rin kung ano meaning ng bond yields, kumbaga. Uh, at pag-usapan din natin yung other indicators like SAM rule, ganun. Ano ba ba, yung unemployment rate, interest rate, mga ganun, no? Mamaya, check natin yung BTC. Pag-usapan lang natin muna yung yield curve, no? So, sa na-research ko at least, sa minimal research ko, medyo na-gets ko na kung ano meaning ng bond yields, no? So, basically, ang bond yields para siyang staking sa crypto, no? So, sa staking, maglalapag ka ng coin mo tapos may ano ka, may parang maturity time ka, kumbaga, na ilalak mo yung coin mo for 1 year, 2 years, kung ilang years man gusto mo, at madalas mas malaki yung bigay sa na yield kapag mas matagal, no? Sa sa bond yields, medyo may pagkaganon rin. Okay? So, may i-invest ka, ilalapag mo yung pera mo at meron kang maturity date, kumbaga. Pero sa maturity na yon, pwede mo rin ibenta yon, pwede mo i-unlock, kumbaga, at ibenta. Pero merong pinagkaiba, at least na research ko, may pinagkaiba yung kung hindi mo tatapusin yung maturity date at yung kung kung tatapusin mo yung maturity date. So pag hindi mo tapusin yung maturity date, yung capital mo, kaalabasan, mabebenta mo sa depende sa bond price, no? So ang bond price tsaka bond yield magkaiba yun, no? Inversely correlated madalas yun. Kung tumataas ang bond price, mababa ang bond yield. Kung tumataas ang bond yield, mababa ang bond price, no? So most likely ayaw mo magbenta sa mataas na, magbenta sa mababang bond price at gusto mo naka-stake or naka-hold lang yung bond mo sa mataas na yield, no? Kapag kapag tinapos mo yung maturity mo ng bonds mo. So basically ang bonds para siyang loaning, pinapahiram mo yung mga kumpanya, yung government ng pera, kung ano gusto nilang gawin doon. At pag tinapos mo yung maturity mo, sure na babalik yung capital na nilapag mo. Okay? At kasama na doon, idadagdag yung interest, siguro per year ata yun, o di ko alam kung per year ba yung interest no? Babalik sa'yo yung total capital mo kasama may additional nung yield ng kung anong plan ng yield na ginawa mo na maturity date, no? So generally mas maganda, mas matagal, no? So sabi natin meron tayong mga ganito, no? For example, bonds o bonds yield pa ang tawag, no? So meron tayong 10 years, 2 years, 30 years, 5 years, 20 years, 1 year, 3 months, mga ganyan, no? So eto mga to, so for example, no, kung titingin tayo ng 2 years, nasa 3.927% na returns. So in 2 years babalik sa iyo yung total pera mo, sabihin natin $100 na nag-invest ka sa bonds yield, at in 2 years magkakaroon ka ng tama ba, in 2 years ba to o per year ba to, with total of 2 years. So basically parang 6.8% ata sabihin natin 6.8%. So ang $100 mo babalik sa iyo in full, may kasama ang $6.80, kumbaga, parang ganon. So ganon yung parang idea ng bonds. So tingnan natin yung 10 years. So ito, no, 3.92 bonds US 10 year. So sa US 10 year mas mababa ng onte, no? Check natin yung 30 years. Bonds 30 years. Mas mataas pa pala to, no? So medyo yung sa 10 years medyo medyo mas mababa ng onti sa 2 years. So sa alam ko, no, sa ang calculation ng yield curve, para siyang moving average ng 2 years at 10 years, no?
So meron tayong 2 years and 10 years na kapag mas mataas ang 2 years kaysa sa 10 years, delikado yun para sa economy actually. So, balik tayo SPX. SPX, yan. No, rare tayo makabalik sa negative, no? Na yield curve. Ito yung yield curve, no? Yan. So, rarely tayo makapunta. Ito lang yung mga times na pumunta tayo sa ilalim. Ito. Tapos ito, nagsusupport dito sa mga to. Pero generally, dapat ang itsura ng yield curve. So, ano ata to, no? Teka lang, buksan lang natin to. Tama ba? Ano bang setting nito? Wala nakalagay kung anong parang comparison na ito kung 2 years ba to at 10 years. Hindi ko sure, no? Pero most likely, yung mga yield curves na ganito, ang comparison niyan 2 years at 10 years. So basically, kaya tayo dito, almost paano ba double check to? Ayan. Almost nasa gitna, ito, no? Almost nasa gitna, pero nasa ilalim tayo ng onte. Kasi nakita niyo yung 2 year kanina, no? 3.9. Ibig sabihin, tama, 3.9, tapos yung sa 10 years, 3.8. Ibig sabihin, medyo mas mababa ng onte yung 10 years. Okay? So, kaya nasa ilalim tayo kasi kailangan ang 10 years mas mataas para maging positive tayo dito. Okay? So, at least sa inyong alam ko sa sa yield curve, no? So, i-check lang natin bakit kaya bumabagsak or tumataas tong yield curve, no? So, basically, at ano kinalaman niya sa recession. So, kung meron tayong parang sabihin natin in the long term may makikita tayo or may nararamdaman ang mga tao na mag-aaroon tayo ng some sort of kailangan ng pera, na kakailangan natin ng pera, most likely hindi ka magpapahiram ng pera, no? Na wala kang source of pera na pwedeng pagkuhanan, no? So ang pinaka gusto mong gawin hindi magpahiram ng napakatagal kapag may paparating na economic crisis, kumbaga. Ang mas likely na gusto mo mangyari, mas mataas ang demand mo sa shorter time frame, which is example 2 years. Okay? So kaya mataas ang ang yung bonds yield ng 2 years, no? Na 3.9 kumpara sa 10 years na 3.8. Okay? So, unusual yun, no? Unusual yun na hindi dapat ganun ang itsura. Dapat mas malaki ang interest ng 10 years, kumbaga. Okay? So, mas mataas ang demand kapag may paparating na some sort of economical crisis. Mas mataas ang demand sa shorter time frame. Okay? Kasi gusto mo mabalik yung pera mo agad eh. Na pag dumating yung economic crisis na yun, ready ka, may pera ka agad. Kapag nilock mo yun sa 10 years, delikado yung pera mo. Or basically, ikaw, delikado yung buhay mo kasi wala kang source of pera. Kumbaga, wala kang pagkuha ng emergency funds kasi nakalock yung in-invest mo for 10 years. No? So, madalas, doon ka sa, mag-i-invest ka or maglalapag ka, papahiram ka ng pera, sa sa magandang economy na period. For example, ito. Dito sa part na to, no? Yan. O kaya, ito makikita nyo dito sa yield curve. Most likely, mahal ang 10-year interest dyan. No? 10-year interest. Walang any type of problem o basically kakatapos lang ng recession dito. So 2008 yung 2008-2009 yung mga area na natapos ang GFC, ang Global Financial Crisis, no? So kaya natin pinag-usapan to kasi parang maraming indicators kasi na nagsasabing mag-aaroon tayo ng recession or nasa recession na tayo. Okay? Hindi pa sinasabi sa media yun or hindi pa sinasabi ng Fed or hindi pa sinasabi ng kung ano mang type of government na nasa recession tayo. Pero just in case lang na baka nasa recession na tayo,
may papakita lang ako ng mabilis, no? Hindi ko sure kung ano, no, kung magkakatotoo, pero ang example nito na delayed ang announcement ng ano ng recession ay itong GFC. Itong Global Financial Crisis. So noong 2007 hanggang 2008. So actually, nagkaroon tayo ng recession noong 2007. Dito tayo nag-start ng recession. Pero walang announcement dyan. Up until 2008 ng December. Hanggang dito. So, pakita ko lang gaano kalaki yung drop na ito. Yan. So, tatanong nyo, saan ko nakuha itong source na to? Punta tayo Wikipedia. Ito. So, ito yung Global Financial Crisis. Yan, ito. Ng 2007 hanggang 2008. Yung GFC, no? Ito. GFC. Global Financial Crisis. Tapos, punta tayo ng October or December ng 2008. Tama ba yun? 2008. Nasa 2009 na tayo. Ito. So, ito, in-announce yung recession nung 2008, no? Sinasabi dito, US was in recession and had been since December 2007. No? Then, after in-announce, meron pang isa pang dump, no? So, basically dito. No? Isa pang dump. Na umabot na hanggang March ng 2009. So, makikita nyo, no? Delayed ng 1 year yung announcement, no? At dun pa, after mga ilang months, dun pa nag-bottom out. No? Then, tsaka siya nag-resume ng bull market, kumbaga. Okay, tapos, ngayon, ito yung, kung titignan natin sa yield curve, delayed din ang yield curve, no? Delayed din ang yield curve. So, makikita natin dito sa unang recession na to. Ito, may recession din tayo dito, no? Ang yield curve natin nakakapunta pa lang dito, no, sa ilalim. Yan. At pataas na siya nung padump na si SPX. So delayed, no, delayed. So medyo nag-iisip na yung mga tao dito na okay, itatago ko muna yung pera ko nung kakalabasan. In the long term, most likely, no? In the long term. Or paparating sa ano tawag dito, papunta tayo ng parang some sort of financial crisis, magtatago o ng pera. So, magandang taguan yun, no? Yung ng pera, yung medyo mataas, lalo na kapag andi dito na sa bandang area to, no? Kasi andi dito na yung yield curve. Or basically, yung 10 years ay mas mataas na kaysa sa 2 years, no? So, ganun din dito makikita natin, no? Dito tayo nagkaroon ng some sort of breakout. Doon siya nag-start mag-dump. No? Kasi ayaw mo i-invest to sa sa ano ba tawag dito? Ayaw mo i-invest ang pera mo sa dump, no? Mawala ka ng pera eh. Most likely i-invest mo sa bond yield. Sa bonds yield, no? So ngayon, pupunta tayo dito. Mapapansin natin, papalapit ng tumaas ulit ang yield curve. Ano ang ginagawa ng price kapag nagkakaroon tayo ng pag-breakout ng yield curve? Bumabagsak. Breakout, bumabagsak. Okay? So, teka, lalisin ko lang tong ano ba to? Yan. So, dito, medyo malapit na tayo sa breakout. Okay? Medyo malapit na tayo sa breakout. So, ayun lang gusto ko i-point out na medyo parang kailangan natin medyo mag-isip-isip sa gagawin natin dito sa some sort of bull market na to, ang sabi ng mga tao na bull market. So, possible ba na bull market, no? No, ito bull market tong buong to, no? Yan, bull market tong buong to. Kaso yung yung impulsive theory ko diyan, and sinasabi, baka tapos na to.
Kasi 5 waves na to no? Titignan natin sa fib teka lang, hanapin natin yung top nito. Tignan natin sa fibs ang target ng fifth wave 1.272 hanggang 1.618. Nandito sa ilalim. Namit niya na yan, yung minimum target niya, no? Namit niya na yung minimum target. Pwede pa siyang umangat, no? Ano doon pa rin yung idea na pwede pa siyang umangat up until dito. Okay? In case na hindi, zoom in tayo saglit, zoom in tayo. Punta tayong daily. Ito, hindi pa rin nagbe-breakout si SPX, no? Kapag nagkaroon tayo ng rejection dito sa area to na hindi higher high, medyo meron tayong slight sign na baka ito na yung top. Okay? Sabi ko tatama yung prediction natin na around dito sa mga area na to ang final fifth wave. Okay? So, titignan natin sa Nasdaq. Sa Nasdaq, medyo significantly lower, no? Sa ATH. Okay? Ang problema lang dito, no, medyo hindi ko makita yung structure na ito na impulsive pa. Okay, so for example, no, ABC pa lang to, no. Medyo rare na makakita tayo ng ABC na ganun habang nagpa-pump to, no. Kasi meron tayong invalidation of some sort dito. So ang medyo na-invalidate pa sa ngayon ang bearish idea, pero in case lang na lower high, medyo first sign yun ng bearishness, ng bear market. Okay? So siguro pwedeng masabi natin baka meron tong gantong type of actually baka ganito to, no? Baka ganyan. ABC na ganyan na malaki. At itsura na ito parang ganito. ABC. Potentially. Hindi ko sure pero ano lang to, no? Parang sinisipat ko lang. hindi pa sure to. So possible na itong ABC correction na to some sort of flat correction. Pwedeng ganito lang yan, pwedeng ganyan lang yan. Kasi kung titignan natin sa history, no, babalik tayo ng SPX saglit. SPX punta tayo, nasa daily kasi ako. Punta tayong weekly. Ito, no, meron tayong flat correction. Kung titignan natin to, hindi to mukhang actually parang ano to, no? Parang 5 wave counts din to, 535 na ABC correction. So, multi-year bear market to, no? Multi-year bear market na ABC correction. So, makikita natin kung gaano kalaki. Kulang yung weekly, no? Hindi ko na ma-zoom out. 1 month nga tayo. Yan. Alisin natin to saglit. Yan. Makita natin kung gaano kalaki ang kino-correct niya sa napakahabang bull market. Okay? So, mula dito, itong point na to, bull market, hanggang dito. Gumana na mouse ko maayos, bull market hanggang dito. Then, bear market. Then, nakasunod, bull market ulit. Ngayon ang problema, ito bang bull market na ito baka tapos na o hindi pa? At magkakaroon tayo ng bear market. Potentially ABC correction na ganyan ulit. Okay? So, tignan pa natin sa ano pwede. Unemployment, no? So, meron tayo dito, no? Actually, Ctrl-Z ko lang saglit para makita lang natin. Sa breakout, tignan natin, magdagdag tayo ng unemployment rate. Unemployment level or rate. Ito lang siguro. So, may makikita kayong similar na galaw sa unemployment rate. So, ito, no? Meron tayong some sort of breakout. Dito meron tayong some sort of curve up. Dito makikita natin, meron tayong some sort of curve up. Lahat ng to, yan, bear market or yung recession. Okay? Sunod. Nakita tayo ng slight curve up. Hindi pa tayo nagbe-breakout. At meron ng malit na sign lang, super late na sign lang na baka nagdo-double top tayo dito.
So, weakening of of bull market kumbaga. At ando doon rin yung pwede nang tapos na 1 2 3 4 5, no? Na complete impulse wave theory. At sa impulse wave theory, after ng 5 waves, kailangan magkaroon ng ABC correction. ABC correction. Okay? So, ano pa ba? Meron pa ba tayong isa idadagdag? Interest rate, sabihin natin. Interest rate. Ito. So, anong kulay ni interest rate? Purple. Magulo na, no? Actually, tanggalin muna natin alam na natin si unemployment rate kapag nawawala ng trabaho maraming tao, most likely nag-aaroon ng dump ang market, no? Or basically, kapag nagko-curve up na, ito, no? Yung red, ano ba to? Pink ba to? Pag nagko-curve up, nagda-dump. Curve up, nagda-dump. No? So, tingnan na natin. Parang may something interesting dito, no? Teka lang, ha? Kasi di natin, parang no? Parang pag nagko-cross down to, cross down, nagkakaroon ng dump. Dito yung start. Kaso kasi, no? Gumagalaw kasi ito, no? Yan, no? Tsaka ito. So, hindi ko sure kung tama ba yun. Wala siya yung... Gawin natin pares regular chart. Pares man na regular. So, hindi ko pwede galawin, no? Logarithmic. Hindi pwede. Anyway. Alisin muna natin si unemployment rate. Alam na natin to, no? Para lang hindi magulo yung chart. So, ganun din dito, no? After natin mag-start ng no? Ng rate cuts, doon din yung breakout. Ang rate cuts, doon din yung breakout, no? Ito, no? Ito yung breakout, no? Actually, dito pa yung breakout, no? Tapos, dito ba banda yung rate cut? No? At doon din nag-start, banda, medyo may higher high pa siya na konti, then bumagsak, no? Kaya hindi ako magugulat dito kung mag-higher high pa ito na konti pa. Ito. Hindi ako magugulat kung mag-higher high pa na konti ito. So, by September, may sure na rate cut tayo. September, dito. 1 month na lang, no? Or less than 1 month na lang kasi parang sa September 18 na tayo. So, medyo medyo, mapapaisip-isip tayo, no? Lahat ng ito, no? Rate cut, dump. Rate cut, dump. Yield curve na nagbe-breakout, dump. Or nagko-curve up, nagda-dump. Yield curve nagko-curve up, nagda-dump. Okay? Last one siguro, si Sum Rule. Sum Rule indicator. Alisin muna natin to RSI siguro. Alisin muna natin si RSI. Dagdagan natin si Sum Rule. Sum Rule. Ito ba yun? Actually, taga lang. Dito lang kaya. Sum Rule. Ito. But purple din siya. Pwede ba iba yung kulay na ito? Gawin natin orange. Yan. Sakit sa mata. Alisin na natin ito dilaw, Sakit sa mata, Yan. So, lalapagan natin sa 0.5 si Sum Rule. Saglit, Kaso di pala makikita to, no? Kailangan mag-start tayo ng Sum Rule. So, alisin ko lang to saglit, Wait lang, Wala tayong Sum Rule. Sum Rule. Tapos gawin nating regular chart. So, nakalapag na pala itong mga to, no? Lalapag natin si SPX. SPX. Ganon din, no? So, since nakalapag na itong mga to,
Gagawin natin logarithmic CSPX saglit para makita lang natin na nagda-dump siya sa breakout, no? Dito sa breakout, dito sa breakout, meron tayong breakout dito. Hindi pa tayo nagda-dump, no? Hindi pa tayo nagda-dump. Okay? Lapag natin si unemployment rate. Yan. Curve up, curve up. Ito may curve up dito, tapos ito pa curve up din si unemployment rate. Dagdag natin si nasa na yung yung yield curve. Ito pala nakabukas pala yung yield curve, no? Interest rate siguro sabihin natin. Kaso magulo na to. Magiging sobrang gulo na gulo na to, no? Pero gusto ko lang pakita na no? So, eto. SPX almost magkakakulay naman to. Gawin natin blue to, si interest rate. Yan. Gawin natin okay na yan. So SPX red, unemployment rate purple, interest rate cyan, no? So si SPX, so magulo siya, no? Sobrang gulo. Pagpasensya niyo na. Lahat ng to, so si babagsak natin to, no? Yan. SPX red, no? Teka lang ha. Paano ba natin check to? Ito pala si SPX. Sino to? Ito yung interest rate. Ito yung sum rule. Ito yung unemployment rate. Okay. So, iisa-isay natin. Si SPX nagda-dump. Okay. Itong blue-green si cyan ang interest rate. Fed rate cut. Nagda-dump. Okay? So, meron tayo paparating na rate cut sa September. So, expect natin mag-aaroon tayo ng rate cut. Okay? So, check yan. Check. Maabangan natin. Etong si purple, si unemployment rate, nagko-curve up. Sa latest natin, nagko-curve up din tayo. Check yun. Okay? At itong blue, si sum rule, nag-cross up tayo dito. Nag-cross up din tayo sa right side. Check rin yan. Okay? Dito sa yield curve, nag-breakout siya dito. Hindi pa tayo nag-breakout sa yield curve. Pero dito, sa dump na to, kaka-breakout lang. So, hindi pa to check. Hindi pa to check. Question mark pa lang to. Question mark pa. Okay? So, pupunta tayo sa right side para lang makita lang natin nasan si SPX. Ayan. Nasa top na tayo, no? Nasa top. At nagkakaroon tayo ng potential double top dito or yung retest ng top ng potential ATH na natin at baka mag-dump, no? Hindi natin sure, no? So, ganun ulit. Magka-cut sa September. Hindi pa to check. Actually, hindi pa technically check to. Pero medyo mataas, sobrang taas ang chances na magre-rate cut tayo sa September. So, sabihin natin check, isang question mark. Yan, isang question mark. Hindi natin sure. Purple, umaangat. Hindi natin sure kung magpaparabolic. So, check, question mark. Okay? Pero lahat sila kamukhang yung recession last time. Okay? So, ito, ang sum rule over 0.5 na. Hindi ko sure kung pwedeng umangat dito then tsaka palang mag-re-reject, no? So, mas maganda siguro kung magkaroon tayo ng pangalawang data na nasa above talaga tayo ng sum rule. So, gawin natin check, question mark. Yan. Tapos ito sure na, hindi pa nagbe-break to the upside pero nagko-curve up na rin si yield curve. So, another check question mark. Lahat sila papasok no ng indication of recession. Indication of dump. Lahat sila. Okay? So, ay lang gusto kong maging aware kayo na itong apat na to nag-i-indicate ng napakaraming recession or at least bear market.
or sabihin natin hindi bear market, sabihin mini bear market lang kunwari, no? So, anong kinalaman doon sa BTC? So, ito yung pinaka problema. Hindi natin actually alam, no, kung ano mangyayari kay BTC. Punta tayo sa BTC kasi first time ni BTC magkakaroon ng recession. So, meron siyang actually recession nung COVID dump, no? At nag-react siya negatively. Nag-react siya negatively. At malaking dump to, 70-60% ata to. No? O sabihin natin mga 50%. Malaking dump 'yon. Okay? Ang gulo na nito. Punta tayo ng weekly. Di natin siguro kailangan si yield curve. Taga, meron ba tayo makikita dito? Sa yield curve. Kaso, puro ano to, no? Puro pump yung yield curve kasi dito, no? So, meron tayo delayed na ito, no? Ganun din dito, no? Na pa-curve up na to. Or more like, pa-curve down, nagpa-pump pa. Tapos, medyo pa-curve up na, ganun din, no? Nagpa-pump din, no? So, medyo mas mas straightforward si BTC sa yield curve. Hindi ko lang sure kung may significance ba to. No, ganun din, no? Pabagsak yung yield curve, pabagsak din si BTC. Medyo stable, medyo paangat din. So, expect din ba natin aangat din to? Hindi ko sure, no? Pero, mas importante sa SPX ang masasabi ko, no? Kasi ay nang masasabi nating galaw ng global economy, no? So, si BTC, hindi ko sure kung paano siya magre-react sa potential na pagbagsak ng stock market. Kung babagsak man, no? Hindi ko sure. Okay? So, ay lang siguro yan, no, yung pinaka pag-usapan natin dun sa mga yield curve ko, ano, mga indicator, no, na medyo marami tayong indication na may paparating tayong bear market. Okay? So, mabilis na update lang si BTC. Punta tayong daily. Meron tayong rejection dito dun sa golden pocket natin. Ganun pa rin naman, no? Golden pocket, meron pa rin ako short dito. Hindi pa rin ako nagdadagdag kasi medyo slow grind pababa tong dump na to. Slow grind, pero may mga times na ganun talagang kabagal yung dump. So, meron tayong rejection. Meron tayo dito na pinag-usapan natin kung in case na 1, 2, 3, 4, 5 na to, dapat may A, B, C correction tayo dito. At ang C-wave, ang target niya, ito pala dapat. Ang target niya ay 1.6 o 1.272 hanggang 1.618, no? So, makikita natin, meron tayong target sa 1.272. Meron din tayo dito. Tama ba? Tama, 1.272. Parang meron pa isang golden pocket dito, nakalimutan ko lang eh. Ito pala. Yung trend fib base na 618 lang. 618 lang. Yan. So, meron pa, no? So, tatlo pala yung fibs na lahat na meet yung target ng 618, ng dalawang golden pocket at yung target ng C-wave na 1.272, no? So, ito pala yung isa, no? Mula dito hanggang dito, 1.272. No? Target met. Okay, so lahat siya, no? Dito pino-point out yung rejection area, no? So basically dito, no? Yan. So naglapag ako ng ng rising wedge dito in case lang. Hindi ko pa sure. Kasi possible na mayroon tayong rising wedge dito na ABCDE type of correction na baka i-swing failure niya to. Yan. Or possibly dito pa. Possibly dito pa. Na iswing failure niya. So, alisin ko na to. Dami ko na kasing linya, no? Yan. Pati ito, no? Actually, mamaya natin tanggalin. Na baka dito sa mga point na to, magkaroon tayo na bounce. So typical region to na medyo dun yung may maraming support kasi meron tayo dito, linya. Tapos dito rin medyo balimbing siya, no? Ginagamit as resistance, ginagamit as support, no? Breakout, retest, pump, no? So possible
na etong area to, pwede tayo mag-long, sabihin natin, or sabihin natin, yung short ko dito, baka kailangan ko mag-take profit dito, kasi baka meron pa isa pang push to the upside to. Pero yun nga, no, in case na hindi na, kailangan natin abangan yung breakdown nito. Pag nag-breakdown to, ibig sabihin hindi rising wedge to. Most likely ABC correction lang to, na yung normal na normal na trend line lang ang binreakdown. At most likely hindi siya rising wedge. Nakalabas na meron na tayong A, B, C correction, then dump. Sabihin natin retest, dump ulit, no? Baka ganun na mangyari. Hindi ko sure. So hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakapili ng magandang or sure na direction si BTC sa ngayon. Actually, parang nasa bandang gitna pa rin siya. No, kasi andito yung andito pa rin yung some sort of, sabihin natin, parang channel, no? Parang ganito ata. Ito yung mga closes, ito yung isang week, tapos ito hindi perfect. Parang ganyan ata. Sabihin natin, baka dito pa, no? Kasi meron tayong support dito. So, nasa bandang gitna siya, no? Makikita natin. So, hindi siya perfect, no? Siguro parang to. Ito, mga resistance. Ito, support. Tapos, balimbing dito, hindi natin sure. Pero makikita natin, medyo maraming candles na tumatambay dito na mga closes, no? Makikita natin na yung mga closes na ito, no? Yung mga closes nandito bandang sa gitna, mga closes nandito sa bandang gitna. Yung mga support na ito bandang gitna, closes bandang gitna, closes bandang gitna, closes, mga rejection bandang gitna, no? Yung mga breakout malalakas, no? Mga breakdown malalakas. So, ibig sabihin meron tong significance tong gitnang part na to, no? So, makikita rin natin doon, bandang gitna rin siya. Bandang gitna rin siya nagre-reject, no? So, possible na nasa gitna pa rin ang price. So, balimbing pa rin si BTC, pero yung dalawang candle niya sa ngayon, nagbibigay indication na parang babagsak tayo. At kung kung impulse rin to, dapat hindi tayo nakakita ng ganito, no? Na may paparating tayong third wave, pero yung loob ng third wave niya ang tawag dito, overlapping, kasi sa loob niyan meron dapat tayong parang impulse wave dyan, no? O parang bawal to, no? Hindi ko masabi kung pwede ba yun, pero pag madalas nag-overlap yung mga candles, medyo invalidation of impulse wave theory na bullish. Most likely, baka ABC correction lang to, na ABC, then baka mag-dump, no? Ay lang yung nakikita ko, hindi natin sure. Pero, at least sa impulse wave theory sinasabi, medyo delikado siya, no? Okay. So, lahat ng pinag-usapan natin, baka magkaroon tayo ng panibagong data kay BTC, or sabihin natin, problema dito, hindi natin alam kung anong gagawin ni BTC sa first recession niya, kung magkaroon man tayo ng recession, no? Pero yung last time na nagkaroon tayo ng recession, which is yung yung COVID dump, nagdump talaga siya, no, ng matindi. Okay? Mini recession. So hindi ko sure kung anong gagawin ni BTC sa larger scale recession. 2011, 2013 lang ata si BTC nabuhay, no? Tama ba? Tayo one week. Wala, no? Hindi man lang siya umabot ng noong 2008, no, o kaya 2007, which is yung global financial crisis, no? So wala tayong data ng recession maliban lang sa dito sa COVID dump. So ayun lang yan, ayun lang yung parang pinaka-problema natin, wala tayong data. Okay? Makita natin yung candle closes, no? Direkta doon sa dito sa resistance line na to. So, ayun siguro update natin. Kung mag-aaraman tayo ng recession, no, or mag-aaraman tayo ng massive dump, at etong napakalaking pump na to, huge bull trap pala to. Actually, medyo hindi ako masusurprise, no? Hindi talaga ako masusurprise, kasi dati ko pang nakikita na potential na hanggang dito lang dapat yung B-wave at magkakaroon pa ng C-wave dito. So nagkamali ako doon. Pero in case na
na half right ako, na kalahati doon tama, na mag-aaroon pa, na nasa loob pa rin tayo ng bear market, baka ganito talaga to, no? Baka ganito talaga to, na nag-higher high lang ng onte para sa expanded flat correction. Kasi ito, no, hindi ko talaga ma-explain to bakit 1, 2, 3, 4, 5, bakit impulse to. Okay? Kung ganito ang kung ganito ang structure ng 5 wave counts, no? Hindi naman pwede masabing ganito yung structure ng 5 wave counts nito. Bawal, medyo parang kakaiba to. Kakaiba, masyado mahaba yung 4, masyado mahaba yung 5. No? Hindi rin natin masabi na ganito yung structure nito. Masyado maiksi yung 4, masyadong mahaba yung 5 para masabi natin, okay, baka meron tayong ABC correction dito na ganito, A, B, C. Kaya tayo may 1, 2, 3, 4, 5 sa C wave. No? Problema dito, masyado na maiksi yung 4 at masyado maiksi yung 5 dito. So, ang pinaka nagme-make sense ito, no? Yan. So, kung ito ang pinaka nagme-make sense, 1, 2, 3, 4, 5, ano tong 5 wave counts na to? No? So, ang only way para maging 5 wave counts na to kung triangle wave siya. Na ganito, na 1, 2, 3, 4, 5. Pero kailangan magmukha siyang triangle. Kailangan magmukha siyang triangle, ha? Sabihin natin, parang falling wedge. Mukha ba tong falling wedge? Hindi. Mukha siyang impulse. At madalas, ito, nag-overlap sa isa't isa. Yung, ito no, makita natin yung A, B, C, D, E nag-overlap. Ito, hindi natin makita yung 1 tsaka 4 nag-overlap. Hindi natin makita. Okay? Ano to, no? Impulse na impulse to. So, ang only way para maging impulse siya, sa nakikita ko, kung ganito yung structure, kung tama itong structure na to, kailangan magkaroon siya ng ABC correction na malaking ganito. Actually, na-drawing ko na. Itong ABC correction na to. Okay? Hindi guaranteed yan. Hindi ko sure. At least, pero yung yung sa lahat ng inaral ko, ito lang talaga yung nakikita kong way. Okay? Para sa impulse wave theory. Pwede magkamali impulse wave theory. Hindi natin masasabi kung kung 100% accurate ba yun. Pero, so far, hindi pa naman ako nabibigo nun, ng impulse wave theory. Mabibigo lang ako pag nagkamali ako ng unang basa. No? So, ito, for example, nagkamali ako ng unang basa dito, no? Kaya, ng unang basa, nagpampanais pang beses. Kasi meron tong mga, mga nuances or basically parang, mga what if, mga ganun, mga what if. No? Kasi, ang type of correction na to, zigzag correction to. Meron pang mga susunod pang type of correction na, for example, expanded flat, na ganyan. Meron din mga correction na higher high, higher low, running flat correction. So pwede po maging ganyan yan, no? Sabihin natin ganyan, tapos higher low na type of correction, A, B, C, pump na impulse, ganon. So pakita ko lang, may example lang ganyan, ha. Alisin natin saglit. So, last one na to. Papakita ko lang saglit yung running flat correction as an example. Saan ba pwede? Parang may running flat dito eh. Ito ata. So, meron tayong some sort of leading diagonal impulse. Second. Tama ba to? Ito ba yung third, fourth, fifth? Teka lang, ha? Fifth? Parang ito ata yung may some sort of leading diagonal. Leading diagonal. So, sorry, ano ang tawag dito? But I want to baka dito yung 4. Ito pala, baka ito. So, ito makikita nyo, ha. So, kung bibilangin lang natin tong third wave, ito, no? So, mula dito, meron tayong some sort of 1, 2, tama ba to? Ba ganito?
1, 2, 3, 4, 5. Parang ganyan. Itong number 4, makikita nyo, higher high, higher low. Meron tayong mga type of correction na running flat correction. A, B, C. Higher high, higher low. Then, tsaka siya magpapump ng isa pang beses. So, parang ito, no? Nagpump pa ng isa pang beses. Okay? So, ayun lang, no? Gusto ko pa ito yun. Para lang maintindihan nyo na may mga nuances o kaya mga what if, mga ganun. What if mali tong A, B, C na zigzag correction, ibig sabihin meron pang kasunod na correction, or sabihin natin baka bull market na, no? Na mag-higher high na siya, bull market, no? Pwede ring mapeke tayo. Napaka-rare nga lang mangyayari to. Sobrang rare na mangyari nito. Kasi nakita nyo, no, nahirapan ako hanapin yung running flat correction. Kasi bihira mangyari yon, yung running flat correction. Ang mas madalas yung zigzag, no? At ganitong klaseng running flat correction, pwede maging ganyan yan, no? So, ang pinakamadalas na nangyayari yung zigzag, then sumunod yung di running flat, no? Zigzag, then yung expanded flat or yung horizontal flat lang na correction, then yung sunod yung yung running flat correction. Ayun yung rarest ata, pinaka-rare na type of correction ata, no? So, ayun, siguro update natin yung trading idea. Kung i-check nyo na lang to, no? Kasi ang haba na pala na itong video na to. Yan, medyo lagpas na siya sa support. Medyo hindi ko sure kung gusto ko mag-long dito. Most likely dito sa etong point na to, dito mag-long, no? Sa 60-300 area, no? So, pag bumagsak, kailangan may stop loss lang talaga kayo, no? Kasi pwedeng baka tapos na kasi itong ABC correction dahil magdidump, no? Hindi ko lang sure. Pero pwede rin baka may yun yung sinasabi ko, no? Baka may gantong type of A, B, C, D, E na fake dump, then pump. Possible din na 1, 2, mali pala, no? 1, 2, 3, 4, 5 pala, 1, 2, 3, 4, 5 fake breakdown, then pump, or baka yung A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, tapos continuation to the downside. Okay? So, yun na siguro update natin. Ingat sa trades at pag-ingatan natin yung potential na mangyayari. Lalo na sa September, no? Baka magkaroon tayo ng mga massive dump. Hindi ko sure. Or pwede rin tayo magkaroon ng massive pump, no? Hindi natin alam kung ano gagawin ng market sa Pero historically, pag nakikita natin yung apat na indicator na yun, lahat nag-led to bear market, no? So, ingat lang, ha. Yun lang. GG's boys.